Alam niyo kung bakit? Sayang. Sayang ang pinaghirapan ng ating ama. Ang ating Pangulo, Mayor Digong Duterte. Sa panahon ng 2016 na siya'y naging Pangulo, nasa kanya lahat ang pinakamahirap na nangyari. Yung COVID-19. Walang pondo ang bansa. Pero pinilit niya na magampanan upang mailigtas ang mga buhay ng ating mga kababayan. Nakita niyo naman ang dami na mamatay. Pero ang ating Pangulo, hindi bumibitaw dahil ayaw niyang mabawasan ang ating mga kababayang Pilipino. Alam niyo po, yan din po yung una kong pagkupo bilang kusyan ng Luzon ng Pasay. 2016. Kasabay kami. At yan po hindi pinapasok sa Pasay ng aming mayor dahil kalaban. Siya po'y dilawan hanggang sa nagpapalipat-lipat ng kulay hanggang nandito siya sa kabilang partido. Pero kapag na po lalaban ng ating magiging na Vice President, lilipat din yun. Kaya ngayon, marami na po gustong lumipat. Nag-uumpisa na ang mga politiko ng koneksyon kung paano lilipat sa ating minamahal na Vice President, Inday Sara. Sabi nga po ng ating Pangulo Tatay Digong, iba siya, iba si Inday. Anak niya, pero magkaiba sila. Sapagkat si Tatay Digong, isang abogado, naging piskal, naging alkalde, naging congressman, kaya alam niya kung ano ang paghihirap ng ating mga kababayan. Dahil nag-umpisa siya sa local government, hindi siya nag-umpisa sa national government, kaya alam niya ang damdamin at pulso ng bawat isang mamamayang Pilipino. Alam ang kahirapan nang siya'y naging Pangulo. Alam niyo po ba ang mga mayors? Takot mangurap. Takot gumawa ng mga mali. Although, nakakagawa pa rin. Pero maraming nangingilan dahil ang ating Pangulo, ang Tatay Digong, sobrang straight. Gusto niya tama at kakanin tayo at tumaas ang dignidad ng mga Pilipino. Sa amin pong pagbubuo bilang City Councilor ng Pasay, sinamahan ko siya. Meron din po dignidad. Yung pong mga nagbebenta ng drugs sa Pasay, nawala. Ngayon, bumalik. Bumalik na, lumami pa. Yan ang isang, para sa akin po, ay isang pinakamagandang kasaysayan na iginuhit sa bansang Pilipinas. Na mabawasan ang mga kurang, mabawasan ang mga drug lord, ang mga pusher, ang mga adik. Kasi isang kuyang basura ng lipunan. Napakahalaga na mabago natin yung nasa lower. Ano ba ang lower? Tayo. Bago ang barangay. Bago ang mga kusihal at mayors. Bago ang Congress and Senador. Dapat bumalik kasi mag-umpisa sa atin ang lamang ito. Ipaglaban natin ang pinabukasan ng ating mga anak. Tulad ng gusto ni Tatay Digong. Ipaglaban ang pinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo, at ng ating kaapo-apuhan. Lugnog na tayo. Dapa na tayo. Hindi ko rin maunawaan at hindi ko rin maintindihan. Bakit nila pilit pinababagsak ang ating Vice President? Samantalang
wala namang ginagawang mali. Hindi naman kurap. Binabaliktad lang po ang sitwasyon para galitin at baguhin ang kaisipan natin mga Pilipino. Pero ngayon, nasaan po tayo? Dati, kung magdakaw lang sila, bilyon. Naging bilyon. Naging trilyon. Diyos ko po, paawan mo sila sa atin. Para tayo mabuhay ng tama, mag-umpisa sa gobyerno ang tama. Para magiging mabuti ang katayuan ng bawat isa, kung sa kanila nag-uumpisa ang maling sistema. Paano tayo uunlad? Bakit tayo umaalis ng bansa natin? Nagtitiis tayo mapalayo sa aking pamilya para mabuhay natin sila ng parangal. Pero dito sa Pilipinas, dapat sama-sama tayo na mabuhay ng tama at parangal. Alang-alang sa ating mga bagong henerasyon. Sapagkat tayo, katulad ko, senior citizen, paalis na tayo. O malapit na tayong magpaalam sa mundong ito. Gugustuhin po ba natin na isang araw, wala na tayo sa mundong ito, pero galing pa ang mga kabataan sa akin. At sasabihin at sisisihin tayo na bakit hindi natin pinaglaban ang kanilang kapakanan at kinabukasan. Para po sa akin. Ako po isang babae, pero lalaman ako. Alang-alang sa mga minamahal kong Pilipino. Ipaglalaban ko ang karapatan ng bawat isang Pilipino. At hindi po ako papayag na ipagpatuloy nila yurakan ang ating bansa at ang ating kinambangan. Sayang ang pinaglaban at ibinigay na buhay ng ating mga bayani. Sana po sa tamang panahon magsama-sama tayo, pagkaisa tayo, sapagkat si Tatay Digo hanggang ngayon ang iniisip niya ang kapakanan ng kinambangan. Alam ko po, sa oras-oras at araw-araw na buhay niya, wala siyang iniisip kung ano ang kapakanan ng kanyang mga minamahal na Pilipino. Kaya sana po, magkaisa tayo, ipaglaban natin ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating bansa, at ng ating mga anak at apo. Naniniwala po ako na ang boses natin ang makapangyarihan, sapagkat ang boses natin ang nagluglo sa kanila. Kaya ang aking pong pakiusap sa inyo lahat, magkaisa tayo. Huwag niyong kalimutan na tayo ay isang ulan. Kayo magdiin at iisa ang prinsipyo at paninindigan. Tayo mga Pilipino, mapagmahal sa bansa, mapagmahal sa kapwa Pilipino, sa mandako ng bansa, sa mandako ng Pilipinas. Iisa ang ating kulay at iisa ating paninindigan. Katulad ng ating mahal na Tatay Digo, sana po ang pinaglaban niya patuloy natin. Kaya kung kayo dumating po ang isang tawag para po sa kapakanan ng ating inang bayan, sama-sama po tayo, magsakripisyo tayo alang-alang sa ating kapwa Pilipino at alang-alang sa kinabukasan ng ating mga anak. Mga minamahal kong Pilipino, mga kabayan, tandaan niyo po, walang magmamalasakit
sa Pilipino kung hindi tayo kapwa Pilipino. Kaya tayo po, mga ate, kuya, mga anak, ipaglaban natin ang pinaglalaban po ni Tatay Digong. Kapag saludo po ako sa kanya, bakit? Magaling na leader. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mahal ko po kayo. Wala tayong iwanan.